Breaking news mga kababayan. Balitang-balita po, Senador Marcoleta, pinalagan po si Pampilo Lacson. Pati dito sa pagdawit po sa kanyang asawa na patuloy po nilang sinisiraan. Dito po mga kababayan, sabi kasi ni Lacson na nalilihis na po ang investigasyon pero pinalagan po ni Marcoleta na bakit pinagdidiskitahan itong si Gutesa pati yung pirma na notaryo pinaubaya dito sa Manila Trial Court. Ngayon po mga kababayan, tila si Lacson daw merong pinagtatakpan. Sino daw ang naglilihis ng investigasyon? Nako mga kababayan, umiinit po. Dahil po pati yung anak po ni Senador Marcoleta, ipinagtanggol po ang kanyang tatay at yung nanay niya po mga kababayan na pagiging independent director ng insurance company, ikinakabit po nila sa issue ng mga diskaya. Ngayon po, naglipa na po ang paninira para ilihis at baliktarin yung issue na invest yung direksyon po ng investigasyon, tumbukin itong mga malalaking dawit sa kurakot na ito. Pero ginagawa nila, pati si Marcoleta po sinugpi na, kasama po si Gutesa. At dito po mga kababayan, tila itong abogado daw na ito na pinuntahan ni Gutesa, tila tinakot na tila binayaran or something mga kababayan. Yan po yung kumakalat po sa social media. So ngayon po itong issue na ito, liliwanagin po ni Senador Marcoleta ang mga issue na ito. Pinalagan po lahat, pati si Lacson, na bakit po pinipilit ilihis ang investigasyon na sana tumbukin yung mga malalaking isda, pero ang nangyayari po, tila si Pampilo Lacson at Tito Soto ang nagiging protector na yung gusto ni Marcoleta na tumbukin yung mga buhayang ito, yung mga mastermind, hinaharang po nila. So ngayon po, pakinggan po natin si Senador Marcoleta, paano po niya depensahan na naaayon sa batas. Eto po mga kababayan, masusupalpal yung mga naninira kay Senador Marcoleta dito. Basta wala kayong katwiran, hindi kayo mananalo. Ito po. Good morning, Aljo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, may kumakalat to ngayon na balita sa social media na ang inyo daw may bahay, sir, ay independent director na isang insurance company na konektado naman sa pamilya Diskaya. Ano po yung masasabi, sir? Sinong konektado? Ang inyo pong may bahay, misis nyo po. Paano na maging konektado ang asawa ko sa Diskaya? Oo. Link daw sa insurance firm tied to Diskaya projects. Ano ba, balita ba yan? Nasa ano ito, sir, nasa social media na, pati na nabalita yata sa Bilyonaryo Channel. Oo, yung mga bayarang channels yan eh. Aha. Mga bayarang media. Ano po masasabi niyo doon, sir? Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Opo. Ang isang independent director, wala siyang pagmimay-ari doon sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak sa mga shareholders. Mhm. Yun ang magiging quality para maging independent director. Kapag hindi ganon ang katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmamay-ari, wala siyang connection sa management, Mhm. wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga kakilala siguro pero wala siyang relation sa mga shareholders. Mhm. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung pinag-uusapan nila yung governance,
paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Mhm. Ngayon, kung halimbawa yung mga diskaya o iba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance na nagkataong siya ay isa sa mga independent directors, ano namang kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa sa insurance ng o baka naman yung mga sasakyan ninyo na-cover din ng mga insurance na kung saan ay yun nga baka ano bang pangalan ng insurance now? Stronghold Insurance. Yan, Opo. baka yung mga sasakyan ninyo kinover ng stronghold. So, masama ba 'yun? Opo. Ito lang po yung... Lahat na lang hahanapin ng mga taong 'yan para siraan lang ako sapagkat nakikita naman ninyo ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yun lang isipin nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat, takot na takot. O yan, ganyan sila. Ngayon, kapag congressmen dapat napatawag, ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. O mga kababayan, napansin nyo po na talagang si Senador Marcoleta na lang yung tunay na nagsasabi ng katotohanan. Kasi nga po pag congressman, tila nanginginig at natatakot sila. Si Lacson, si Soto, si Erwin Tulfo, si Raffy Tulfo, lahat po ng mga ito magkakakampi. Hindi po nila kayang ipatawag ang mga congressman kasi nga po tila gusto nilang mangyari mga senador ang tumbukin. Lalong-lalo na po yung mga kampi sa mga pumirma po na hindi po ma-impeach si Sara Duterte. Yan po yung nakikita po ng karamihan dito. Sa imbes na matumbok ang tunay na mga kurakot na mga buhaya dito, tila nalilihis po ang tunay na direksyon ng pag-iimbestiga. Ito po yung sinasabi ni Senador Marcoleta na bakit pagka-congressman takot na takot silang banggitin the name that cannot be mentioned. It's forbidden, parang prutas na bawal kainin. Ito yung kinakatakutan na prutas ng mga nag-iimbestiga na pati si Lacson at Soto, Raffy Tulfo at Erwin Tulfo. Nakita nyo naman mga kababayan, binabakbakan nila si Marcoleta. Nakita nyo na bang binakbakan si Bato? Binakbakan si Cayetano? Binakbakan si Escudero? Kita nyo, hindi po. Nakita nyo po mga kababayan, binakbakan si Bongo? Hindi po, laging Marcoleta. Kita nyo po sa minority, sa siyam na senador dyan, na Duterte Black. Si Marcoleta lang po ang kanilang tinitira na sinisibak. Napapansin nyo po? Kasi nga po si Senador Marcoleta ang pinakamalakas ang loob, pinakamatapang na magsisiwalat ng katotohanan. Pero anong ginagawa nila Soto at Lacson? Hinaharang po nila. Kasama nilang DOJ. Kasama nila lahat. Tignan nyo. Pati yung brother na Tulfo, yung magkakapatid, binabakbakan nila si Senador Marcoleta. Tignan nyo, wala na silang maibutas. Pati asawa po na may bahay ni Senador Marcoleta, dinawit na nila. Ano nga namang kinalaman ng may bahay ni Senador Marcoleta sa pagiging insurance company nito? Independent director ito na wala pong kinalaman sa kumpanya ng mga diskaya. O halimbawa ako, may kotse ako. Tapos yung Stronghold Company, yung inano ko, anong kinalaman ng mga diskaya doon? Di ba mga kababayan? So ngayon, napapansin po talaga na meron talagang hinaharang, meron talagang pinagtatakpan ang Blue Ribbon Committee. So ngayon, mapapansin nyo po itong birada po ni Marcoleta na talagang pinalagan po itong si Lacson na itong direksyon po ng Blue Ribbon Committee. Napapansin nyo po ito mga kababayan na tila
Takot na takot sila doon sa the name that cannot be mentioned. Nakikita nyo po, binabanatan nila si Marcoleta, ipapasugpi na pa, kasama ni Gutesa. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, iniipit po mga kababayan. Ituloy pa natin. Opo. Napapansin nyo siguro. Mhm. Opo. Okay. Ganyan sila ngayon kapag congressman dapat napatawag. Ayaw nilang ipatawag ang mga congressman. Takot na takot sila. Opo. Napapansin nyo siguro. Mhm. Opo. Okay. May iba po ako, Senator Marcoleta. Ang sabi po ni Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga Bakit sa naman? sa controversial Bakit na naman? affidavit ng surprise witness nyo po. Anong yung masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siyang may-ari ng signature halimbawa? Aha. Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness sa magitan ng notaryo. Umarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumilid. Pinagtatanong nga eh. Mhm. Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun pwede na yun Oh, ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung kredibilidad ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yung nagnotaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga eh. Mhm. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila eh. Ipakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, ba't tayo niyang tawagin? Opo. Kasi ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga issue kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabihan ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Siya ang naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino ang naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila, silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. Mga kababayan, napansin niyo po dito kung sino po yung naglilihis po ng investigasyon. Kita niyo si Lacson, mga kababayan, pinaubaya po sa Manila Trial Court, Manila Regional Trial Court, ano tawag dito? Manila Regional Trial Court, itong kay Gutesa na mag-imbestiga po ng malaliman para mapatunayan itong sinasabi nila na peke na affidavit. So sabi ni Senador Marcoleta, bakit ayaw niya bang malaman ang katotohanan? Bakit natatakot ba siyang ipatawag yung abogado doon sa Senado para matanong? Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Sino ang nagsasabi ng katotohanan? Senador Marcoleta o itong si Ping Lacson? Sino ang naglilihis ng investigasyon sa tunay na direksyon na gusto nating makita, mga kababayan? Mag-comment po kayo. Si Lacson ba o si Senador Marcoleta? Sino ang protector? Si Marcoleta o si Lacson? Sino ang protector ng mga buhaya? Sino ang protector ng mandarambong? Mag-comment po kayo. Sino nagpasimula? Hindi ba siya? Opo. Okay. Ano pong aasahan naman ng taong bayan sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Kayo po ay pupunta, Senator Marcoleta. Tanong mo sa kanila sapagkat ang tao parang wala nang maasahan sapagkat kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisya nila. Siya na rin ang nagsabi nalilisya na, sabing gano'n Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Bahala ng taong bayan o umusga dyan, Aljo. Opo. Okay. Sa pangkalahatan na lang po, Senator Marcoleta, na binibira ho kayo. Oo, meron ho talagang mga taong nais kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino.
Lahat ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direksyon dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganun, i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na. Wala nang naniniwala dyan sa pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Meron talagang deliberate na pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Opo, pwede ko ba mahabol itong tanong, Senator Marcoleta, hindi pa daw may tuturing na state witness sa mga sawang Diskaya, bagabat ito'y kinumpirma na ng DOJ, protected witness sa mga ito. Nasa sa kanila yon sapagkat namimili sila ng witnesses. Pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabo-labo na. Nagkahasama na yung balat sa tinalupan. Hindi na tamang pagdinig yan. Saan ka nakakita na pagkat nagdidinig kami, dinidinig namin ang mga witnesses. Bigla na lamang po darating si Secretary Remulla, kukunin niya yung witness, pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Hindi na yan ang tamang pagdinig in aid of legislation. Maraming salamat po sa inyong panahon, Senator Dante Marcoleta. Magandang umaga po. O mga kababayan, halatado po, di ba? O sino ngayon ang protektor ng mga buhaya? Kita nyo, sabi ni Senador Marcoleta, para talagang may script dito, yung mga testigo, pagka dito sa panig ni Lacson, Soto, Remulla, paghawak po nila yung mga testigo, may mga script na talagang may something parang smell something fishy. So dito talaga mga kababayan, nakita nyo naman po ang opinyon ng sambayan ng Pilipino, ang taong bayan. Talagang totoo ang sinasabi ni Senador Marcoleta na meron po silang pinagtatakpan, meron po silang kinaiilagan na tao para hindi madamay dito. Nakita niyo naman mga kababayan, isa po sa mga pinakamatapang na testigo, itong si Orly Gutesa na isang Marines. Kaya yung mga general na Marines, pinalagan si Marcoleta na kanilang ipagtatanggol ito at kahit pabuhay nila, gagawin nila para maipagtanggol si Gutesa para po sa inang bayan na ito, para po sa mga sambayan ng Pilipino. Tayo po na ninakawan ng mga buhayang ito ng mga sindikato, hindi po sila natatakot na ipagtanggol ang kanilang kabaro. Kaya nga si Orly Gutesa hindi na po nag-avail ng witness protection program dito kasi nga po natatakot po siya na baka siya po hawakan po sa leeg. Kaya tignan nyo po mga kababayan, si Gutesa kinupkup po ng mga Marines. Diba mga kababayan? So, sa inyong palagay mga kababayan, sino po ang tunay na protektor ng mga buhaya? Ito bang si Senador Marcoleta o itong si Lacson na nagsasabi na nawawala na daw at nalilihis ang direksyon ng investigasyon? Sinabi ni Senador Marcoleta, siya ang naglilihis, siya ang may pinagtatakpan. Di ba mga kababayan? So, kayo naman pong mag-react. Sino sa palagay nyo ang nagsasabi ng katotohanan? Si Lacson na tila merong naaamoy. Meron tayong naaamoy na iba na may pinagtatanggol, merong pinagtatakpan, o itong si Senador Marcoleta na merong matapang na testigo na binanggit itong matataas sa opisyal na ito ng Kongreso na isang speaker at itong si Saldico na nagtatago na nasa Europe, mga kababayan.
Itong si Lacson naman, hinaharang niya at ginigipit itong si Marcoleta. Si Gutesa din, isusugpi na kasama ni Marcoleta. Dinami na rin ang pamilya ni Marcoleta. Itong asawa niya na kinakabit po sa issue ng mga diskaya dito. So ngayon, pumalag si Senador Marcoleta. Basta may batas, mga kababayan, hindi nila matatalo ang isang Marcoleta. Laging nasa panig ng katwiran, hindi pababayaan ng Panginoong Diyos itong si Senador Marcoleta. Sinasabi ko sa inyo, pag si Gutesa at itong investigasyon na ito, walang nangyari sa investigasyon na ginagawa nyo, Lacson, Tito Soto, kayo dyan sa Senado, pagpatuloy nyong igipitin itong si Marcoleta, taong bayan ang magagalit sa inyo. Buong mundo, buong Pilipinas. Sabi po ng talagang mga eksperto, pag walang nangyari dito sa investigasyon na ito, people power talaga ito, mga kababayan. Talagang gulo po ito. Di ba yung mga Marines, nagsabi na po yung mga general, gulo talaga ito pag walang nangyari sa ginagawa nyo dyan. Kaya mga kababayan, suportahan po natin si Senador Marcoleta sa kanyang ginagawa. Siya lamang po ang Senado na talagang matapang. Tignan nyo po, mga kababayan, napapansin nyo, si Marcoleta lang ang sinisibak. Si Marcoleta ang binubugbog. Nababanggit ba sila Bato, Bongo, Cayetano, Robin Padilla dito? Hindi po. Kasi nga si Marcoleta ang kanilang tinitibag. Kasi nga po si Senador Marcoleta nagsasabi ng katotohanan. Mabanggit man sila, slide. Pero si Marcoleta, yung target nila na pabagsakin. O mga kababayan, mag-comment kayo. I-like nyo po ito, i-share nyo po, i-subscribe nyo po ang YouTube channel natin. Mabuhay po.